I asked him, bakit hindi ka sa akin tumatawag pag lunch break mo? Tapos tinanong niya, nagtatampo ka ba? Saying sorry is not really difficult. Huwag nyo nang pairalin ang pride nyo. 뭐 사랑이 필요하면 뭐 어떤 걸 원해? I need your hug. Hug me pag gusto mo. I like Jolly Spaghetti. You buy me plane tickets so I can go to the Philippines and eat Jolly Spaghetti. 좋아, 내가 사줄게. 대신 졸리비 스파게티만 먹고 와야 돼. Bye, baby. Love you. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel, and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Masama ang pakiramdam ko to netizens. Nahawaan yata ako ni Ajun. Prepare ako ng steamed egg for Ajun's breakfast. Lagay tayo ng tubig. Lagay spring onion. Pwede din kayo maglagay ng carrots. Si Ina yogurt lang kakainin niya. Sayang yun nasa takip. 좋은 하루 보내. Bye bye. Love you too. Okay. Bye bye, baby. Love you. Masakit lalamunan ko to netizens, and may sinat ako. Nagkahawa na kami ni Ajun. Okay, malinis na ang kusina. What I do sa mga natuyong wet tissue, pinang-mop ko ng floor. Dito kasi sa Korea, kapag nasa sasakyan yung tissue, may tendency na natutuyo, lalo na kapag summer. So, eto. Sayang naman yung ilang sheets. Binabasa ko lang, tapos ginagamit ko pang mop ng floor.
gawaing bahay to netizens. Thank you, Lord. Kakain na ako ng breakfast. Samahan niyo na ako to netizens. May sakit ako, pero mas magkakasakit kasi ako kapag hindi ko natapos yung routine ko sa umaga. Hindi ako mapakali. I'm sure yung mga OC na kagaya ko makaka-relate. Huwag niyo na akong pagalitan. Ha? Kaya ko naman. Don't worry. Rest ko na ngayon. Kakain na ako. Sumabay na din kayo. Sino may mga sakit din kagaya ko, huwag niyong persahin sarili niyo ha. Yung kaya niyo lang gawin. Pag hindi na kaya, ipahinga niyo na. Ipahinga na natin. Okay ba yan? Sabi niyo okay. Kain na tayo. May natira pang tinola. Alam niyo to netizens, I'm supposed to go to Nami Island today. Parang me time ko today kaya lang masama yung pakiramdam ko. Ganda pa naman ng weather today. Kain tayo to netizens. Alam niyo, pag ganitong may sakit ako, namimiss ko yung Jolly Spaghetti. Wala namang Jollibee sa Korea. Naparami yung kuha ko ng kanin. Busog na ako. Wala ako gana kumain to netizens. Masakit yung lalamunan ko at saka mapait yung panlasa ko. Walang gana pero tuloy-tuloy yung subo eh. Sayang kasi. Hi to netizens. Kain ako ng apple because an apple a day keeps the doctor away. Inom ako ng gamot eh. Itong apple galing to sa farm. Pero may tama to. Hindi to pwedeng ibenta. May tama. May to netizens na nagsuggest sa akin. Suka na may asin tapos sili. Ito yung sausawang ko. Wala na kasi akong bagoong alamang. May nagtanong kung si Alex ba ay malambing ever since or palagi niya ba akong dinidate even before. Nung mag-boyfriend-girlfriend kami sa Philippines, palagi kaming nagde-date ni Alex. Hindi dahil may kasalanan siyang nagawa, no. Pero after work, weekend, palagi kaming magkasama ni Alex. Namamasyal, nagta-travel, nanunood ng sine. Okay din pala. Nasasawan. Pero, matagal naming hindi nagawa na ma-enjoy yung time namin together after having kids. Kasi, walang mag-aalaga and magbabantay kay Ina and Ijun kapag lumabas kaming dalawa. Si Alex kasi hindi niya ugali na mang-istorbo ng ibang tao, lalo na si Abuzi and Omoni. Alam namin na sobrang busy nila sa farm. Unless emergency And nung medyo lumaki na si Ina and Ijun, hindi pa rin namin siya nagawa. Kasi si Alex, sobrang busy naman niya sa work. Alam niyo, before yung previous companies niya, even on the weekend, nagtatrabaho siya. Tapos, palagi na siyang late umuwi. So, yung Sunday, family day talaga namin yon. Walang pagkakataon na mag-date kaming dalawa. Yung mga previous years, of course, longing ako sa time naming mag-asawa. Umikot na lang kasi ang mundo naming mag-asawa sa trabaho, sa mga bata, sa pamilya. Ang hirap mag-chika, no? Kapag kumakain ka, napuputol. Nabibitin kayo sa chika ko. Wait lang. Kung matagal na kayo sa channel ko, I'm sure naabutan nyo na
nagkaroon ng project si Alex sa ibang lugar and weekend na lang siya umuwi sa amin. So, parang ganun yung naging trabaho ni Alex for so long. Pero, after nung project niya, nakabalik na siya sa amin. And ang office niya ay sa Seoul lang. Sobrang lapit. Tapos, bihira siyang mag-OT. Alam niyo yan, maaga na siyang umuwi. Everyday, nakakasalo ko na siya kami ng mga bata pag dinner. So, ngayon na okay na yung schedule ni Alex sa company and ako, I already stopped working. Ang mga kids, teenagers na, masasabi ko na ngayon lang talaga namin na-enjoy ni Alex ang company ng isa't isa as a married couple. On weekdays, naglalakad kami ni Alex together after dinner kasi ang mga kids nasa academy that time. So, yung moment na yun yung pagkakataon na nag-uusap kami, mag-asawa. And ako, I'm allowed to express myself. Nakikinig ang asawa ko. Hindi man ganun ka-expressive si Alex sa salita, pero more on action siya. So, like for example, yung pagtawag during lunch break. I asked him, bakit hindi ka sa akin tumatawag pag lunch break mo? Tapos sabi niya, hindi ba ako tumatawag? Sabi ko, oo, palaging ako yung nauunang tumawag sa'yo. Tapos, sandali lang tayo mag-usap. Tapos sinanong niya, nagtatampo ka ba? Sabi ko, oo, sumasama loob ko kasi buong araw ang mga kids nasa school, tas naiiwan ako sa bahay. Siyempre, gusto ko rin na kinakamusta mo ko during lunch break and gusto ko din malaman kung nakakain ka ng maayos. Anong kinain mo? Ganyan. Kasi pag hindi ako tumawag kay Alex, hindi siya tatawag sa akin. Tapos, si Alex, very cool lang. Ang laging sasabihin niya ni Alex, corazon, miyan. Ganun siya. Share ko yung mga bagay na napag-uusapan namin ni Alex, Sabi ko, alam mo pa, palagi ako yung nagpe-prepare para sa occasion ng family. Like birthdays, anniversaries, Christmas, sa Korean Thanksgiving, Korean New Year. Pero parang feeling ko walang nag-e-effort kapag birthday ko. Walang nagsusurprise sa akin. Ako lang ang gumagawa sa family natin. Sabi ko, syempre gusto ko din na may mag-effort para sa akin. Sabi niya, akala ko kapag nabilhan na kita ng regalo, okay na yon. Meron ka pa palang ibang gusto. Tapos sabi niya, thank you for letting me know. And then sabi ko, gusto ko din ng surprises. Yung para sa akin lang. And to tell you honestly, hindi ako materialistic Pero alam nyo, yung ibang tao, iniisip materialistic ako, sobrang arte ko, demanding ako, ganyan. Pero, ang totoo, mas masaya ako sa mga small things na ginagawa para sa akin. And sinabi ko yan kay Alex. Kasi si Alex, very generous siya. Hindi ibig sabihin hindi ako grateful sa asawa ko sa lahat ng bagay na binibigay niya sa akin. Pero kasi, more than the material things that I receive, yung mga small act of service, yung mga small gestures of love, yan yung pag nag-I love you ako, mag-I love you back, pag yung ikikiss ako and hug without me asking, yung hahawakan yung kamay ko habang naglalakad, aakbayan ako habang naglalakad, tatanungin ako kung kumain na ba ako, kumusta yung araw ko. Yun yung mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa akin. And alam nyo, to netizens, si Alex, hindi niya kailangang mag-promise sa akin na gagawin niya.
yung mga bagay na sinabi ko sa kanya kasi ginagawa niya. Sorry to netizens, parang pag may sakit ka talaga, emotional ka, no? Hindi kasi, kung mapapansin niyo sa vlogs, hindi lang kayo, pati ako. Alam niyo yung mga changes kay Alex. Nakikita ko talaga yung every small things for me na gusto kong matanggap from him. Ginagawa niya to netizens. And sobrang grateful ako to have Alex talaga. He's such a blessing sa amin na mga bata. So, anong lesson yung gusto kong i-share sa inyo? Lalo na sa mga may partners. Hindi manghuhula ang mga asawa natin. Kung may gusto tayong i-express, sabihin natin. Pero dapat, hindi lang basta sasabihin. Kasi importante din yung paraan ng pag-deliver ng words. Yung iba kasi sa atin, diba? We sound demanding. Kaya ang tendency, naiinis yung partner natin. So instead na gawin nila, ini-ignore yung mga sinasabi natin. So, piliin nyo din yung words na gagamitin nyo when you express sa partner nyo. And of course, you have to learn how to appreciate and i-recognize yung mga changes and efforts ng partner natin. Kasi malaking bagay yun para sa kanila. We should learn how to say thank you. Maliit or malaking bagay yan. Practice saying thank you. And kung may mga conflicts or misunderstandings, alam nyo, huwag nyo nang patagalin. Huwag kayong matulog na hindi kayo okay. Saying sorry is not really difficult. Huwag nyo nang pairalin ang pride nyo. Maging cool lang kayo. I'm sorry, I let you down. I'm sorry, I disappointed you. Yung mga ganon. Pero kapag nag-sorry kayo, please lang, huwag nyo lang ulitin yung parehong kasalanan. Kasi, useless ang sorry kung paulit-ulit lang din ang pagkakamali. Okay, yun lang to netizens. Tingnan nyo yung apples. Nag-brownish na. Hindi na masarap to kapag nagtagal sa labas eh. Pag nagtagal sa labas. Eh, nasa loob ng bahay to. Inom ako ng gamot. Ako to netizens, personally, hindi ako umaalis ng bahay na walang dalang panyo. Tsaka ayoko na hindi planchado yung panyo ko. Speaking of panyo, I remember nung second year high school ako, meron akong barkada. Tapos, lahat kami papasok sa classroom. Nakatakip yung bibig ng panyo. Alam niyo yun? Even pala sa habang nagkaklase, wala, nakatakip lang ng panyo. So, yung teacher namin, sabi niya, mabaho ba ako? Bakit daw lahat kami nakatakip ng panyo? Wala na, ano yun eh? Usong-uso yun nung panahon namin, nung high school ah. Grabe, ang tanda ko na. Tapos, alam niyo yung palda, pahabaan, and yung medyas, parang naka-donut roll. Tapos, yung medyas is hindi lang isa,
parang tatlo-tatlo yung suot na medyas. Tapos, yun nga, iro-roll yung mong gano'n. Sa mga kaidaran ko, ginawa niyo ba yun? Ginawa ko yun. Ang hindi ko lang ginawa nung high school ay mag-makeup, mag-cutting ng klase, and umabsent kasi gusto lang umabsent. Hindi rin ako nag-join sa mga fraternity, ganyan. Are you still friends with your high school barkada? Ako, yes. Even yung mga college barkada ko. We don't talk oftentimes, pero alam nyo yung feeling na nandyan kayo para sa isa't isa. And yung high school barkada ko, nasa iba't ibang lugar kami. Isa lang yung nasa Pilipinas. And may mga college friends ako na naging kumare at kumpare ko. I think yung mga friends natin from high school and college, sila talaga yung for keeps. And nagstay ng matagal, no? Done. Rest tayo to netizens. Nag-take in effect na yung gamot. Baka makatulog ako tapos hindi ko ma-off yung camera. Rest lang ako to netizens, ha? Lang kayo. Narinig ko na si Alex. Maaga siya today uuwi eh. Pa? Hi. I'm sick. 그래서 내가 선물 가져왔어. What is that? What is this? Power bank. And what is this? Wow! So cute! Wow! Mini umbrella! Okay, may pinuntahang exhibition yung company nila Alex. Hindi siya nag-work today eh. Where? 고향 킨텍스. 뭐 사랑이 필요하면 뭐 어떤 걸 원해? I need your hug. Hug me, please. 내가 과일 하나 까줄게. 아니야, 먹었어. 과일 먹었어. Hindi ako makapagbalat ng apple ng maayos. How was the exhibit? 이게 뭐에 대한 거냐면 컨스트럭션 세이프티. 그리고 요즘에 AI와 결합된 세이프티. 재밌었어? 그냥 로봇가 좀 있고. 아, 그래? You know what, pa? I don't wanna be sick in Korea. You know why? 왜? Jollibee 없어서. 롯데리아 있어. I don't like Lotteria. 그래? I wanna eat Jolly Spaghetti. 내가 만들어줘야 되나? 졸리 스파게티. Oh, can you cook Jolly Spaghetti for me? 졸리 라면은 어때? 그거 먹으면 당신 감기 바로 날 수도 있어. 아니야. I don't like. 졸리 신라면. But I like Jolly Spaghetti. You buy me plane ticket so I can go to the Philippines and eat Jolly Spaghetti. 좋아. 내가 사줄게. 대신 졸리비 스파게티만 먹고 와야 돼. Bike si Alex. Ipapahinga ko pa rin. Nainip na naman ako. Bukas na ako magpapa-check up kapag hindi ako gumaling and hindi nakuha sa over-the-counter na gamot. Si Alex magpa-bike. I'm waiting. Ay, Julia. Ani, panin. Ay, di pala ako. Bye-bye.
love you. Bye. Hi, baby. How's school? Pareho lang everyday. Merienda time. Eugene is doing his homework. You say hi to me. Papasok sa Guitar Academy. Bye to. Wow, thank you for helping me, Naapa. Can you say goodbye for me? Bye-bye. Give them your heart. X잖아, X. Anong X? 안녕 X 몰라? Bye. Bye-bye.